Mga idolo, alam nyo ba na may isang player ngayon sa NBA na nag-average ng halos triple-double buong season? 28 points, 13 rebounds at 11 assists kada laro. Pero sa MVP ladder, pang-apat lang siya. Oo, tama ang narinig mo. Ang player na ito ay hindi rookie, hindi role player, hindi rin random superstar. Ito ay si The Joker, Nikola Jokic. Ang player na tinatawag ng maraming analysts na best player in the world today. He is the best basketball player in the world right now. Pero kung ganong kalupit ang stats niya, kung halos imposible ang ginagawa niya gabi-gabi, bakit parang hindi pa rin sapat para maging number 1 sa MVP race? May favoritism ba? Narrative voting ba? O mas may malalim na dahilan kung bakit parang naiiwan si Jokic sa MVP ladder? Pag-usapan natin yan ngayon. What's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Sa NBA history, napakabihira ng player na kayang mag-average ng triple-double. Kung tutuusin, iilan lang ang gumawa nito sa buong kasaysayan ng liga. Isa na dito si Russell Westbrook, na gumawa ng kasaysayang noong 2017, nang mag-average siya ng triple-double sa season. Pero ang ginawa ni Jokic ngayon ay mas kakaiba pa. Hindi siya guard, hindi siya ball-dominant point guard. Sentro siya. Isipin mo yun, isang 7-foot center na nag-a-average ng 28 points, 13 rebounds, 11 assists. Ito ay parang point guard na nasa katawan ng center. Sa bawat possession ng Denver Nuggets, halos lahat ng offensive play ay dumadaan kay Jokic. Hindi lang siya scorer, siya ang playmaker, siya ang floor general, siya ang offensive engine ng buong team. Bakit siya tinatawag na best player in the world mga idolo? Maraming analyst ngayon ang naniniwala na si Jokic ang pinakakumpletong player sa basketball ngayon. Kahit hindi siya flashy, hindi siya sobrang athletic, hindi siya mahilig sa highlight dunks. Pero kapag pinanood mo siya maglaro, mapapansin mo agad ang isang bagay, basketball IQ. Ang vision niya sa court ay parang chess grandmaster. Isang segundo lang, nakita na niya kung saan pupunta ang bola. Backdoor cuts, no-look passes, full court outlet passes, mga galaw na minsan hindi pa nakikita ng depensa. Ito ang dahilan kung bakit kahit sino ang kakampi niya sa Denver Nuggets, nagiging mas effective. Pero ngayon, dito na pumapasok ang malaking tanong mga idolo. Kung ganito kalupit ang ginagawa ni Jokic, bakit pang-apat lang siya sa MVP ladder? Sa MVP race ngayon, may mga pangalan na madalas lumalabas sa unahan ng pangalan ni Jokic. Si Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, at Luka Doncic. Lahat sila may malalakas din kaso para sa MVP. Pero kapag numbers ang pag-uusapan, napakahirap talunin ang ginagawa ni Jokic. Mga idolo, isa sa mga pinaka-importanteng factor sa MVP voting ay hindi lang stats, narrative. Halimbawa, kung may bagong superstar na biglang sumabog sa season, mas napapansin iyon. Kung may team na biglang naging top seed, mas napapansin din iyon. At minsan, kapag nananalo ka ng maraming MVP, nagiging mas mahirap manalo ulit. At dito medyo naaapektuhan si Jokic. Dahil tandaan natin, nanalo na siya ng multiple MVP awards sa nakaraan. At minsan sa NBA voting, may tinatawag na voter fatigue. Pero mga idolo, kung may isang bagay na kakaiba kay Jokic, hindi siya obsessed sa MVP, hindi siya mahilig sa media, hindi siya mahilig sa spotlight. Mas gusto pa niyang bumalik sa Serbia para alagaan ang kanyang mga kabayo. No. I need to go home. Kaysa magpa-interview sa TV. Para sa kanya, mas mahalaga ang panalo ng team. At iyon ang dahilan kung bakit kahit hindi siya number 1 sa MVP ladder, patuloy lang siya nagdo-dominate gabi-gabi. Pero bago tayo magpatuloy mga idolo, kung mahilig kayo sa NBA stories, analysis, at mga controversial na usapan tulad nito, siguraduhin nyo mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell button dahil halos araw-araw tayo naglalabas ng mga gandong NBA content. At ngayon, balikan natin kung bakit marami pa rin naniniwala na si Jokic ang tunay na MVP. Kapag tinignan natin ang advanced stats niya mga idolo, mas lalong lumalakas ang kaso ni Jokic. Halos lahat ng advanced metrics ay nagsasabing siya ang most impactful player sa NBA. Player efficiency rating, plus-minus, offensive rating. Sa halos lahat ng categories na ito, top tier si Jokic. Ibig sabihin mga idolo,
Kahit hindi siya palagi nasa highlight reels, ang epekto niya sa laro ay napakalaki. Isa pang dahilan kung bakit gumagana si Jokic ay ang sistema ng Denver Nuggets. Ang opensa ng team ay parang umiikot sa kanya. Handoffs, post playmaking, pick and roll, halos lahat ng play ay nagsisimula kay Jokic. At dahil dito, nagiging unpredictable ang offense ng Nugget. Hindi alam ng depensa kung sino ang babantayan. Kung ipagpapatuloy ni Jokic ang ganitong performance hanggang playoffs, may posibilidad na ito ang maging isa sa pinaka-historic season ng isang center sa NBA history. Dahil mga idolo, bihira lang sa kasaysayan ang center na nag-a-average ng double-digit assist. Center na offensive hub ng team. Center na kayang kontrolin ng tempo ng laro. At ginagawa niya ito gabi-gabi mga idolo. Kaya ang tanong ngayon, kung may player na mag-a-average ng 28 points, 13 rebounds at 11 assists, kung siya ang offensive engine ng kanyang team, kung siya ang player na pinaka nagpapahirap sa depensa ng kalaban, hindi ba siya ang tunay na MVP mga idolo? O baka naman talagang mas malakas lang ang narrative ng ibang kandidato? Pero isang bagay ang sigurado, kahit pang-apat pa siya sa MVP ladder, si Nikola Jokic ay nananatiling isa sa pinaka-dominant at pinaka-matalinong basketball player sa buong mundo. At sa oras na dumating ang playoffs, baka doon natin muling makita kung bakit siya tinatawag ng marami na the best player in the world. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, mag-subscribe na. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.